What's up, Kasang? Welcome to my vlog. At ayun, naisip akong mag-video ngayon kasi kailangan natin maghapit at wala tayong masyadong kita ngayong December. So ayun, ngayong araw na to may mga umorder sa akin ng mga nakaraang linggo pa at ngayon ko isi-ship out. Grabe ako naman. Pagupit na nga mamaya. So yun nga, yung kumuha tayo ng goldfish kahapon, yung mga oranda natin ngayon yung delivery noon, tapos meron din ako mga order ng Krailings at ngayon din ang schedule ng delivery kasi weekends ngayon at kadalasan talaga papasked sa akin yung mga bumibili sa akin para ayun, yung kasi yung may mga pasok kasi yung iba dyan, tapos yung iba ayun nga, wala silang oras sa weekdays. So ibabalot ko ngayon yung mga order nila at mag-ayos yung study dito at ipapakita ko rin sa inyo yung mga binibreed natin dito syempre. Ma-update din kayo at ayun, simulan ko na muna magbalot. So yun guys, kung maalala nyo kahapon, kumuha tayo ng mga goldfish. So ito yung mga goldfish natin na maliliit. Kaya kumuha rin ako ng marami niyan kasi marami akong marami akong aquarium dito na walang laman. So iniisip ko lagyan sila ng dalawa o isa para mas mabilis lumaki yan. Kasi mas mabilis talaga sila lumaki pag yung mga mga konti lang yung kasama nila sa tank. Tapos yung 10 piraso na in-order sa atin na naka-reserve talaga. Kaya ako sinadya ito kahapon dahil may nagpakuha sa akin si Sir Homer ng San Pedro. So, ayun, babalutin ko yung mga order na ngayon. Pero ipapakita ko muna sa kanya yung mga ibabalot ko, no. At kung mag-okay siya dyan sa mga ibabalot ko, tsaka natin i-go ang shipping. Siyempre, lalo mablang ang shipping natin. Dito tayo kuha ng tubig. Dito natin ilalagay. At sana huwag tumaob. Patakot. Itong pangkuha natin ng tubig. So yun nga pala guys, no? Ang lamig talaga dito. Di ba naging problema ko dati? Yung lamig doon sa garahe. Ngayon nandito na ako sa loob ng bahay. Yung mga aquarium ko nandito na sa loob. Nilalamig pa rin. Kasi malamig talaga dito. Malamig talaga dito sa amin. Ito, nawala nga sa kondisyon to kasi ang lamig medyo lumit yung cork niya. So, kuha tayo. Kunin natin yung mga 10 peraso na in-order sa akin ni Sir Homer. At yung mga panda yung niya yung mga trip niya yung mga panda. Saan na ba yun? Saan po dito ko nilagay yun Ayun, nakita ko na. Magandang hobby talaga tong fish keeping, no, dahil nag-aalaga ka lang, na-enjoy ka, nawawala stress mo at pwede ka pang kumita, no. Gaya ko, bumili ako nitong mga goldfish na to. Kung hindi nyo napanood yung video, no, ito mga goldfish na to hindi ko naman to breed, binili ko lang din to sa tropa dahil marami siyang fry. Bumili kami ni Mitras Backyard ng tig 100 pieces kami. So pag mga ganun kasi, mga 100 pieces, mura lang yung benta. At mura mo lang makukuha yung kasi nga, wholesale. So ito, binenta ko to ng 510. Kita na ako doon. Malaki na nga actually yung kita ko doon. Ito yung talagang gusto niya yun. Para siyang panda. Ayan, tayo lima dyan. Tayo lima dito sa taas. Limang peraso, pupunta tayo naman dito. Medyo malaki na. Medyo malaki isa. Lagyan natin siya ng broods. Yung mga broods dito, nagmumolt pa naman yan. So, naipit. Magmumolt pa yan, kaya wala pang kulay yung iba dyan. Nagmumolt pa sila. Ano ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sumama pang gapi. May nakuha pa tayong gapi. So yun, yung binibenta ko na 10 peraso set. Random yun guys, no? Kung may request kayo, pwede naman. Pero hindi lahat pwedeng request. Kasi lugi naman ako doon. So yung pick dyan, siguro mga ilang peraso lang yung nirequest sa akin dito. Tapos yung iba, hinaluan ko na lang ng yung mga hindi naman masyadong pinagpilian. Ilan na ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dalawa na lang.
Yan. Lugi naman kasi kung pipilian natin lahat to, tapos yung mga susunod na bibili, eh makukuha nila yung mga napagpilian na kawawa naman din. Diba? Kaya, yan, nakakuha tayo 10. Babakita ko muna to kay, kay Sir Homer. Kung mag-okay na siya dito, eh papaship na natin to. So yun mga kasang, habang iniintay ko yung reply ni Sir Homer, no, kasi hindi pa nagko-confirm kung okay na sa kanya yung 10. Eh, pakita natin yung mga laman dito ng ating mga isda. Actually, yung mga isda ko dito eh, hindi na lahat for sale. Kasi nga sabi ko eh, babalik tayo sa dating gawa natin na bili tayo ng sarili para ibenta. So ito yung mga kinuha ko nung nakaraan. Mga binibenta ko to, mga green cobalt. Yan, binibenta ko yan ng 100 each. Tapos ito yung kinuha din natin nung nakaraan, yung mga balloon red platy. Binibenta ko ng 25 lang yan. Tapos andito yung mga breeder natin ng EBM. Breeder natin ng EBM. Tapos meron din ako mga molly dito na wala naman masyado nabili yan. Swordtail ko, yung mga swordtail ko nagtalunan. Nagtalunan yung mga kinuha ko nung kahapon. Ito na lang natira. Masyado kasi masyado nagugulat. Yung breeder natin dito na trio ng albino koi guppy. Tapos ito mga to yung mga binibreed natin at yung mga napaanak din natin. Ito mga napanganak na lang dito. Tapos dito na lumaki. Mga EBM din to, tsaka mga blue panda. Ito yung sa likod. Tapos yun nag-groom din ako ng goldfish. Sinubukan ko yung ganitong klaseng grooming. Sinolo ko. Kaya kagaya niya, meron ako nakasolo dito na goldfish. Mag-isa lang siya sa isang slot. Tapos ito may mga blue tetra pa tayo dyan. Kasi yung mga walang laman, nilagyan ko nga ng goldfish Nilagyan ko ng mga goldfish. Para may laman yung slot. Pero binibenta ko rin yung mga yan guys. Yung mga ganito mga nakasolo ko dito, mga 80 to 100 pesos ang isa. Binibenta ko yung mga yan na 80 to 100. Mas malalaki to kaysa doon sa kinuha natin sa farm. Pinapataba ko lang dyan. May mga danyos pa tayo. Itong hindi pa kinukuha ni Sir Jel, nabayaran na to eh. Binenta ko to ng 300. Maliliit pa siya noon, ngayon medyo lumalaki na. Sir Jel ng Cavite, hindi pa niya kinukuha. Kasi laging busy sa trabaho yon. Pero bayad na yan, kaya na yan, sold na yan. May natira pa pala tayo dito, 3 pirasong platinum yellow balloon molly. Tapos antayin lang natin yung reply ni Sir kung may papapalitan siya doon sa ating mga napili. So yun mga kasang, pumayag si Sir Homer. Nag-okay na siya dito sa order niya ng 10 piraso. Bali binenta ko to ng sa kanya ng 500 lang. So meron pa tayo dyan 20 pieces. 20 pieces pa yan. Balot na natin to. Sa pagbabalot nga pala guys, gumagamit ako nitong PE bag. Yung yung food grade na medyo hindi siya malutong. So dito ko binabalot yung mga yung mga isda na pinapaship ko. Ayun, depende sa size na maraming size to, pero ito yung paborito kong size. Parang 10 by 16 inches. Ayan, maraming ibang klaseng isda pwede na dito. So shoot na lang natin yan dyan, tapos ibalot na lang natin na maayos. Dito lang ako kumukuha ng hangin guys sa aeration natin. Tapos shoot natin dito sa plastic. Tapos higpitan natin dito. Tumatagin yung camera ko. Hanggang sa mapuno lang yung hangin. Higpitan lang natin. Hintayin natin mapuno. Pag puno na ng hangin, nahihirapan ako mag-hawak ng camera. Yan, puno na siya ng hangin. Gagawin na natin. Hirap ipakita. Yan, puno na siya na hangin. Gagawin ko na lang dito. Tapos ready to ship na yan. So yun mga kasang, ready to ship na ang ating goldfish. So ganyan lang yung pagkakabuhol ng ng goma niya. Tapos nilalagyan ko ng tape yung ilalim para hindi sumiksik doon yung isda. At yun, hindi naman kailangan talaga na na oxygen yung laman nito. At subukan na rin to, nagpadala ako ng ganito from dito sa Laguna hanggang Bicol.
Okay naman yung isda. So siguraduhin nyo lang na hindi hindi mabubutas at hindi luluwag yung goma. Tapos yun, mas maganda pa rin talaga kung gagamit kayo ng medical oxygen. Lalong-lalo na kung mas para makasigurado kayo na hindi sisingaw o hindi mamamatay yung mga isda nyo. Pero ito subok naman na to yung ganito lang. Lalo na ito malapit lang kasi to. Siguro babiyahe lang to ng mga 30 minutes. At nandun na to sa kanyang paroroonan. So maraming salamat Sir Homer sa pag-avail ng mga goldfish sa akin. Thank you. Habang hinihintay ko yung lalamog delivery natin, naalala ko meron nga pala akong Shopee checkout ng ating enhancer. So kailangan natin ibalot yung ating Shopee. Order natin sa Shopee. So yun guys, meron tayong tatlong order ng enhancer ngayon na isa-ship out. Bali, ito na lang ang binibenta ko ngayon sa Shopee. Dati yung lakas ng Shopee ko, ang dami kong product dyan. Pero medyo humina kasi at wala na akong pampondo. Kaya ito na lang ang binibenta ko yung ating enhancer na bakit 399 yan? 299 lang ang isa ng ating enhancer. Sa mga gusto mag-try ng Hendrix Backyard Clown Enhancer, available yan sa Shopee tsaka sa TikTok. Kailangan lang natin nag-print na ating waybill para sa ating mga ship out. Ito na yung ating mga waybill. At ito na yung ating product. Balot muna natin. So yun kasang, binabalot ko siya ng ganito. May kasama siyang isang sticker. Tapos ibabalot ko ng ganito para hindi siya ma-damage sa biyahe. Tapos tsaka ko siya ilalagay dito sa ating parcel. Right. Tapos na ako magbalot. Andito pa rin yung ating goldfish at magbabalot pa ako ng pa ngayon. Ang ating crayfish. So yung mga kasang, dumating na yung ating lalamove. Ito naman guys, ang next nating babalutin yung ating mga crayfish. So may order sa akin ng 7 pieces na yan. Binenta ko lang yun ng 50 pieces ang isa, yung maliliit. Yung mga malalaki 100 pieces, yan. Yung maliliit, 50 pwede na yan, alright. So yun guys, ito yung 7 pieces na order, papadala natin sa Imus. Mga ganyan kalalaki, 50 pesos. Kaya mga ganyan kalaki, 50 pesos. Mura na yan guys. Sa iba mahal pa yan. So yun mga kasang, nabalot na rin natin yung order sa atin ng 7 pirasong crayfish. So papadala natin ito sa ngayon sa Imus. At ayun, ganito rin ako magbalot parang sa isda. Kasi dati na-try ko yung yung konti lang yung tubig. Namatay sila lahat. Yung mga pinadala ko, so sayang. So ayun, ganito na rin ako magbalot. At so far naman wala naman nagiging problema. At nakakapunta naman siya doon sa pupuntahan niya, nakakarating naman siya doon sa dapat ng paroonan. At ayun, maraming salamat sa nag-avail nito. Tapos yung sa mga gusto pa mag-avail, marami pa tayo available. Siguro mga 10 piraso pa yon. At 100 yun, 100 pesos ang isa. Pero pwede ko na siguro ibigay kahit 80 pesos. Mas malalaki yun dito. Mga 2 inches na yun. So ayun, order na kayo guys. Message na ako sa Facebook. Ito na yung ating second lalamove. So ayun, may humabol na naman tayo si Sir Jed. Order naman siya ng mga guppies. So ayun, trio ng ng Blue Panda. Dahil yan lang meron tayo dito ngayon. Trio nitong green cobalt natin. So ayun, pag mga guppies, binabalot ko lang siya sa plastic ng yellow, yung kagaya nito. Yung sure na yan. Maliit lang naman yan. So kailangan lang din dyan maliit na plastic. So kunin na natin yung yung mga natin, ibebenta natin. Yes Sir Jed, maraming salamat sa pag-order. So ito nga palang to, Blue Panda guppies na to. Ito yung mga nandun sa planted natin sa labas. So ang mangyayari dyan, ang liit ng mga female natin. Dahil konti lang yan, yung mga pinakamalalaki na lang ibibigay ko kay Sir. Ayun buntis na nga yung isa na yan. Tapos yung galing naman natin sa farm nung kahapon,
Yan, marami naman ako nakuha. Ito, 100 lang trio nito sa mga may gusto. Green cobalt. Ganda rin yan, tapos murang-mura lang sa akin, di ba? Ayaw pa tayong trio na available. So yun mga kasang, ito yung order ni Sir Jed. Trio lang yan, tapos dinagdagan ko na lang ng mail dahil marami naman tayong mail. Ginawa kong 2 pairs. At yun, pa-ship na natin to via Lalamove din. So yun mga kasang, no, ito na ang ating third Lalamove rider for the day. So shoutout sa iyo, Manong Lalamove na naka-grab. So yun mga kasang, no, nakapagpa-ship na nga tayo ng 3 isda ngayon, no, 3 shipping. At more or less, kumita na ako ng 1,000 for today. Kaya hindi naman laging ganyan, no? Hindi naman araw-araw na kumikita ako ng ganyan. Pero yun nga, possible talaga na kumita sa pagbenta at pag-aalaga ng isda. No? Tapos ayun nga, no? Mas bumalik ako ngayon at mas nag-focus ako ngayon doon sa mga sarili nating breed. Kagaya itong mga guppies natin kasi naisip ko lang, no? Kunyari, yung mga malalayo kasi, kung magbebenta ako ng mga ordinary molly, yung mga ordinary tetra, ayun, sa ibang lugar kasi nakakakuha rin sila noon. So, yung mga bumibili sa akin dito, yung target market ko lang para doon sa mga isda na yun, yung mga taga dito lang sa amin. So, ang konti lang nung nag-iisda talaga dito, hindi kagaya nung sa ibang lugar. So, medyo mahina, no? Medyo mahina yung bentahan kung ganun yung mga isdang binibenta mo. Pero kung magbebenta ka ng mga isda kagaya ng mga isda na ganito, yung mga gapi, mga molly na iba yung kulay, mga rare na wala sa pet shop, yun yung mas mabenta at willing yung iba kasi na bumili kahit taga Piña, kahit taga Imus, talagang willing sila magpa-ship para lang makakuha ng ganong strain. So naisip ko lang, no, mas maganda yata yung ganon, mag-focus ako ulit sa ganon. At yun nga kasi hindi na ako masyado nagpapasok dito sa bahay. At yung mga isda ko dito hindi na kagaya dati na yung mga regular na makikita nyo sa pet shop. So ayun lang guys, no? Sa mga nagbabalak magbenta rin ng isda, depende naman sa inyo kung ano yung magiging target market nyo. At yung binigyan ko lang din kayo ng idea kung paano nga ba yung buhay ng kagaya ko na nagbebenta ng isda sa araw-araw, no? Pero yun nga, sinabi ko sa inyo kanina, hindi naman araw-araw may kitang ganon. Minsan zero din. At minsan naman, mas malaki pa doon yung kaya kong kitain. Lalong-lalo na pag sweldo, tsaka pag mga pag weekend yan, kadalasan. Naiipon yung mga deliveries, tsaka yung mga orders pag mga ganyang araw. So, ayun guys, maraming salamat at tapusin ko muna ang video nito. Peace out! Shoutout po kay Gian Wayne Candol, kay Jack Cerezo at kay VA Aquatic.